Hello Captain fans! Bagong endorsement post ni Sir Alden mga kasembreros. Tapos si Sanya Lopez at saka si Mayor Mark Alcala. May nag-post dito mga kasembreros, no? Yan at marami pang ibang items. So sorry po, medyo naulan dito sa amin mga kasembreros. Unahin ko na ito, yung kay Ma'am Sanya Lopez at saka kay Mayor Mark Alcala, no? Na post dito ni Kimberly Espina. Sabi niya dito, hindi pala si Catherine ang nililigawan. Sanya Lopez and Mark Alcala have been the subject of recent rumors and speculation regarding a potential romantic relationship, but there has been no official confirmation from either party as of November 2025. Mark Alcala, the current mayor of Lucena City, has been seen with Sanya Lopez on several occasions, leading to social media speculation and reports that they have met multiple times. These sightings and interactions have fueled rumors of him potentially being her first boyfriend. So ito yung confirmation din, or actually parang supporting siya, no? Post mga kasembreros dun sa ating nakaraang pinost din dito na ito nga yung video ni Sanya Lopez at saka ni Mayor Mark Alcala na spotted sila together for 3 times na mga kasembreros. So kung kaya wag tayong kabahan, wag tayong mga kasembreros kasi parang wala sa isipan or sa plano ng Catherine ang pumili ng politiko kasi alam naman niya ang risks, no, ng pagiging asawa or pagiging partner ng isang politician mga kasembreros, lalong-lalo na sa mga issues ngayon sa ating gobyerno. So nakita nila yung danger ba na magpapadamay-damay lahat mga kasembreros kapag na-involve ang isang politiko. So mga asawa, anak, dinadamay mga kasembreros. So this will also, kung pa yung nangyayari ngayon, eye-opener din ito, no? Sa mga tao, no, sa ating society mga kasembreros, especially sa mga nangarap mag-asawa ng isang politiko. Yung iba naman gusto nila contractors daw kasi mayayaman, maraming pera, no? Pero nakaw pala mga kasembreros. So ito po ay post ni Kimberly Espina mga kasembreros. 3 days ago pa ito pero kanina ko lang actually nakita. Kung kaya ngayon ko lang pinost mga kasembreros. So team panatag po tayo, no? Walang Mayor Mark Alcala at Ma'am Catherine kasi si Sir Alden lamang po ang kanyang meant to be mga kasembreros. And then ito, so pinost ni Yumi J, no? Kung naalala ba natin itong sina Sir Alden mga kasembreros at saka si Sir Alden, yung Kath din, no? Doon sa may EDSA mga kasembreros na kung saan ay nakatingin sila sa kanilang picture ng Hello Love Again mga kasembreros. Ito yung pinakauna nilang no? Yung unang araw nila na gross income mga kasembreros ay maabot sa grabe, no, 85 million mga kasembreros. Sa araw lang yun hindi basta-basta mga kasembreros. Sabi ni Yumi Jane dito na isang solid Catherine fan din po. Ayan, naalala nyo to, Catherine lang naman gumawa niyan. From Hello Love Goodbye, 34.45 million first day hanggang naging 85 million sa unang araw sa Hello Love Again. Grabe, no? Yung tawag dito, oo. Kasi ang dito ang meet, greet, and buy ay nina Piolo Pascual, nina dito Maricel Soriano ay 10 million ay isang araw yata, no? If I'm not mistaken mga kasembreros, 3 days 33. So ganun siya mga kasembreros. Pero malaki na rin yun, no? Pero wala pa rin nakakagawa ng ganito mga kasembreros, no? Din lang talaga sa kalam. So first time in history of Philippine movie industry, highest opening gross and breaking box office records. Grabe. Oo, no? Ako ay talagang dito. Talagang saksi, no? Sa mga achievements ng Catherine. On its way to an estimated and record-breaking 370 million to 410 million opening weekend and will become the biggest opening weekend local film ever. What a success. So yun siya mga kaso. So ito yung although ito yung opening nila, yung mismong yung actual na pagkalaman ni Ma'am Cathy kasi parang sila, parang nagpostahan sila Mami Mina at si Ma'am Catherine dito na kung magkano ba yung magiging gross income
sa unang araw mga kasembreros ng Hello Love Again. So panalo si Mami Min. So para siguro ano siya, pinakamalapit kay Mami Min, no? Siguro iniisip niya mga 70 million or 80 million ang isang araw lang mga kasembreros ha. So hindi basta-basta. So ang iniisip ko talaga dito hindi lang siya 1.6 billion eh. Iniisip ko talaga ito 2 billion mahigit mga kasembreros ang gross income ng Hello Love Again mga kasembreros. So, hindi ko lang alam kung bakit 1.6, no? Kasi sa, ano pa lang, nung kay Direk Ate, sabi niya, konti na lang, no? Kaya pa natin yan, 2 billion, sabi ganun. So, pero yun, nonetheless, of course, nagpapasalamat tayo sa mga record-breaking achievements ng Kafden, mga kasembreros, sa kanilang pelikula. At gagawa pa silang pelikula, nababasag ulit ng sarili nilang record, mga kasembreros. And then ito, so doon sa may shoot ni Ma'am Catherine sa taping mga kasembreros ay may picture siya dito, no, naka-side view si attorney. Tapos parang hindi ko alam kung umaanggulo siya or nakikinig siya. So parang ano no, yung isang place nila dito, yung isang setting, nakaka-intriga rin no kung bakit andito sila para tapos lahat sila may isang video dito na lahat sila ay andito, no? Hindi ko alam kung nagmi-meeting lang ba yung mga cast dito. Andito of course no, mostly ng mga tawag dito, nagmi-meeting sila ng mga director, Jade and Jude. Yun yung yung tawag dito, parang hindi ko alam kung parang hindi siya, parang mini bar siya, something like that mga kasembreros, refreshment bar. No, parang ganon mga kasembreros, no? Pero malalaman natin ito mga kasembreros. So, sa Hello Love Again, may mini bar din dun si Sir Alden mga kasembreros na kung saan ay nag-training din siya ng bartending bago sumalang sa Hello Love Goodbye mga kasembreros. So, hindi basta-basta no, yung magiging artista ka mga kasembreros. Kasi nga ay pag may mga roles, no, may mga gagampanan kang dito na papel ay talagang aaralin mo siya mga kasembreros. So hindi madali ang maging artista. Although no, fulfilling naman talaga ang maging artista, no. Kala mo talaga na experience natin yun. So pero yun po mga kasus, no, dito iniisip ko lang dito na parang ano siya, parang refreshment bar, something like that. Parang dito iikot din ang kanilang istorya mga kasembreros ng Catinatics. So, baka unang eksena pa lang ito mga kasembreros. And then ito, so next item natin mga kasembreros. Nag-post ditong isang, yung 100 faces ng nakalimutan ko yung hindi siya Tatler eh. Most beautiful faces sa sa Chandler ba yun? Chandler. Something like that, no? Pero ito po ay alam ko last year, hindi yata nakasama dito si Ma'am Catherine eh. Parang yun yung naging issue dito ng ibang fans ni Catherine. Trending post, Pinay nakasama sa top 100 most beautiful faces of 2025. Grabe naman talaga ang face card. Alam ko na na-post ko na ito dati, na kung saan nakalagay dito sina Maris Racal, sina Andrea Brillante, Seven Perelejo, Ann Curtis, sina Ivana Alawi. So medyo hindi nag-loading ang picture kanina dito mga kasembreros. Pero yun po sila, no, yung most. Pero para sa akin wala namang kailangang patunayan na si Ma'am Catherine dito, no, kahit hindi na siya masali na isa sa mga top 100 beautiful faces sa gantong uri ng awarding mga kasembreros. And then ito, so Sir Alden of course, no, ay na-feature sa 24 oras kagabi tungkol nga doon sa kanya naging parang isa siya sa mga naging panels or panelists mga kasembreros ng FinEd Congress 2025 sponsored by or initiated by Bangko Sentral ng Pilipinas mga kasembreros. So ito mamaya papakinggan natin ito mga kasembreros for your complete details. Kasi mahalaga na yun talagang pag siya nagsalita kasi full of wisdom, kung kaya makaka-gain ka rin talaga ng mga insights na pwede nating magamit sa buhay. And then ito, so yung ito na yung bagong endorsement post, no, Mr. Alden mga kasembreros, ang kanyang Vivo
Vivo na parang may promo sila mga kasmas na Vivo V60. Nagkakaroon sila ng parang last call dito para manalo ng Vivo 60 Lite mga kasombreros. Last call to win a free Vivo V60 Lite. Flex your pink gear and join the non-stop pink challenge and win a Vivo V60 Lite for free. Just follow at Vivo_Philippines on Instagram and post your comment. Anything you own that's pink, tag us in views. Hashtag Vivo V60 Lite Nonstop Fun. Vivo V60 Lite Pop Pink Phone. Post or comment as many as you can for more chances of winning. Good luck, fam. So, ito mga customers. Tapos, Sir Alvin dito ay naka-pink, of course. So, gagamit lang kayo ng hashtags mga kasombreros. So hindi ko alam kung hanggang kailan to yung kanilang promo mga kasombreros. Pero last call na nila, so siguro malapit na ito matapos mga kasombreros. So Sir Alden dito ay meron siyang hawak-hawak of course na Vivo V60 Lite mga kasombreros na kulay pink. Light pink mga kasombreros. Ang cute-cute lang ni Pops Alden, non-stop pink, non-stop fun. So sabi niya dito. So ang kulit lang. Alright, so yan lang actually sa ating, and the last item ko na lang para ito mga kasombreros, So sina Ma'am Catherine at saka si Ma'am Nadine Lustre mga kasombreros ay spotted na magkasama sila mga kasombreros. Pero ito po ay alam ko last year pa ito mga kasombreros na mag-best friend naman talaga ang dalawang ito. Hindi lang sila nagkaroon ng project na movie or drama series mga kasombreros. So ngayon parang ito ay if I'm not mistaken birthday ni Doc Ivy, parang something like that mga kasombreros birthday ni Doc Ivy or hindi siya birthday, parang anniversary yata ng Ivy Clinic mga kasombreros. So yun, tapos happy birthday ang Terona, we love you, what's life without you. So parang ganun mga kasombreros, may birthday din pala pero hindi si Doc Ivy, pero nakatag dito si Doc Ivy tapos Christian Carion, something like that, pero matagal na ito mga kasombreros. Alright, sinap sa ating Word of God, nilapos sa ating Catholic items sana pa ipangimpo natin ang Word of God. Today is November 19, 2025, Wednesday na po mga kasombreros. Pakinggan muna natin itong si Alden sa 24 oras. Tapos ay pakinggan din natin ang salita ng Panginoon afterwards mga kasombreros. Isang pinagpalang Wednesday po sa bawat isa. It's about mindset Changing your mindset every day when you wake up, di ba? I'm gonna make a difference today. I'm gonna make myself worthy of something today. I'm gonna accomplish something. Wearing his businessman hat, lumahok si Asia's multimedia star Alden Richards sa FINED o Financial Education Stakeholders Congress organized by Bangko Sentral ng Pilipinas. Isa si Alden sa umupo sa panel kung saan ibinahagi niya ang mga natutunan pagdating sa financial literacy. It's a very parang happy experience for me because parang right now that we are in the giving back stage, gusto kong nakakapag-share ng knowledge based on experience. Nagbigay rin siya ng tips para sa mga gusto ring magtayo ng sariling business. Kailangan, syempre, bago ka mag-start ng negosyo, ready yung capital mo. Of course, you're very much knowledgeable kung ano man yung papasukin mo. Kung magpa-partner ka naman, make sure that everything is in paper. Hindi pwedeng, yun nga yung sinasabi nilang kwentuhan lang, di ba? Parang in principle, dahil porket kaibigan mo or family member. I mean, for both the protection of both parties, everything should be in paper. Isa nga sa mga business ni Alden ay ang kanyang entertainment company na involved din sa pagpaproduce ng concerts. At ang kanyang pinaghahandaan ngayon ay ang kanyang upcoming 15th anniversary show sa December 13. Gaganapin ito sa kanyang hometown, sa Santa Rosa, Laguna Multipurpose Complex, ang Alden Richards Moving Forward. We want it to be immersive. We want them to, it's an event of feeling. We want them to feel all sorts of things, the hardships of my journey in the past 15 years, and of course the happy moments as well, the successful moments, because yung mga taong involved doon and yung mga taong pupunta doon, parte sila nun. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happening.
Para po sa ating Word of God ay sobrang ganda po nito mga kasembreros ha, full of protection at pag-iingat. Ang title po ay Iingatan Magpakailanman. Psalms 121 verse 8, The Lord shall preserve your going out and your coming in from this time forth and even forevermore. Ito mga kasembreros ay sa ating buhay kapag tayo po ay may security, let's say meron tayong presence of security sa ating finances, stable ang ating relationships, na maganda yung ating yung takbo ng ating buhay, meron tayong secure tayo physically, mentally, socially, no, meron tayong saya sa loob ng tahanan. Tayo po ay nagkakaroon ng di ba, ng parang alam mo yung stable ka and wala kang masyadong inaalala na grabe mga kasembreros, because you are panatag, no, you are iniingatan mga kasembreros. So someone na minamahal ka, for example, no, kinikare ka, iniingatan ka, so you feel secured mga kasembreros. That is why masaya ang buhay, no? You are may purpose, no, may meaning, may yung expression of life mga kasembreros ay na-experience because you feel secure, you feel cared for mga kasembreros. So mas lalong-lalo na po sa ating Panginoon, because unang-una sa lahat, hindi lang siya nagpangako ng pag-iingat mga kasembreros ngayon or bukas or sa susunod na taon or sa susunod na 2 taon. It's forever, no, eternal ito mga kasembreros, kasi ang sabi niya dito ay iingatan magpakailanman. So ang phrase dito na going out and you're coming in ay yung entirety ng ating buhay mga kasembreros. So hindi lamang siya ngayon or bukas mga kasbata, yung care, yung pag-iingat ng ating Panginoon mga kasembreros, yung preservation niya sa atin ay yung parang no, di ba yung preservation, let's say yung mga pagkain, ni-preserve sila by yung sa tuyo, no, yung tuyo mga kasembreros, ni-preserve sila sa pamamagitan ng paglalagay ng asin. Yung mga sweets, may matatamis mga kasembreros sa paglalagay ng asukal, yung suka, no, and so on mga kasembreros, no, maraming uri ng preservations. So sa atin naman, tayo po ay iniingatan ng Panginoon mga kasembreros. Yung mga pinili lang niya ha, yung mga believers lamang ito mga kasembreros, kasi may mga tao naman na hindi naniniwala sa Panginoon. Well, they're using their free will, they're using their kalayaan mga kasembreros sa mali. So that is why yung protection, yung dito, yung pag-iingat ng Panginoon mga kasembreros ay na-experience nila, but they don't fully understand na yun pala ay dulot at saka pangako ng Panginoon mga kasembreros. Sometimes na lang, you know, kahit nga yung mga walang yung mga walang panahon sa Panginoon, dahil siya ay merciful, ay nagbibigay siya ng biyaya mga kasembreros. Let's say kami dito may biyaya ng Panginoon or may ulan, so sa kabilang bahay din merong ulan mga kasembreros, at sa kabilang bahay pa. So hindi ibig sabihin kami lang may panahon sa Panginoon tapos yung ibang tao sa paligid namin ay wala. So hindi naman ibig sabihin dito lang uulan mga kasembreros, kasi nasa isang barangay lang kami. So parang ganun ba? So ang biyaya ng Panginoon ng ulan ay hindi lamang sa amin. So ganun kamaawain at ka-caring ang Panginoon natin mga kasembreros. Although sometimes ang mga tao lang talaga nagkukulang tayo, mga tao ang nagkukulang mga kasembreros. Sapat-sapat na ang awa, ang pag-ibig, ang pag-aaruga sa atin ng Panginoon to love Him back and spend time with Him mga kasembreros. Ang verse nito sa Book of Psalms ay isang powerful reminder ng unwavering protection at saka care mga kasembreros, na pag-iingat na natatanggap natin mula sa Panginoon sa present moment at saka sa eternity. So ibig sabihin nga, no, sa magpakailanman, walang katapusan mga kasembreros. Eternal to eternal to eternal to eternal. Yun sa mga mananampalataya ni mga kasembreros. It reassures us that we are never alone in our journey, no matter what challenges or trials we may face. The word protect signifies a shield of divine love and guidance that surrounds us, shielding us from harm and providing us with strength and comfort. So yun nga mga kasembreros, no, may protection ba? Merong kung sa mga barrier pa ay matitibay na mga refuge, matitibay na mga construction, matitibay na mga na lugar mga kasembreros or moob, no, fortress pa. So sa ating buhay ay secure tayo sa ating pamilya, very bond tayo, very tight and very close ang ating pamilya, and so on mga kasembreros. So ang tanong dito, have you ever felt overwhelmed by the uncertainties of life, unsure or what the future holds?
ito talaga, lahat tayo ay biktima dito, no? Paano kaya pag hindi nangyari? Paano kaya kapag hindi natupad? Paano kaya pag hindi nagtagumpay? Paano kaya pag hindi nakapagtapos ng pag-aaral ang anak ko, si ganito, si ganyan? Paano kaya kapag nawalan ako ng trabaho, and so on. So, ganun mga kasusan. Ako po ay bumalik dito sa Davao sa aking nanay, mga kasusan, from Maynila. I was uncertain, no, kung ano yung magiging kapalaran ko dito kasi ang plano ko lang talaga dati magpagaling dito ng acid reflux sa aming bahay, no, kasi nga I was in Manila for quite some time rin, and napamahal na sa akin ng mga tao doon. Kung kaya parang napakahirap, no, heartbreaking ang nangyari sa akin dito, mga kasambreros. So nonetheless, ayun nga, no, hindi na ako nagtrabaho sa mga kumpanya kasi dati sa kumpanya talaga ako nagtrabaho doon sa Manila. And then yun, dito talaga nag-vlog ako dati, 3 years, 4 years akong walang sahod. Vlog ako araw-araw, talagang effort to the max, mga kasambreros. Pumunta ako sa Gideon Sapa, nagko-costume ako sa lahat, mga kasambreros, comedy and so on. Lahat mga kasambreros nang ginagawa ko talaga, mga kasambreros, sa larangan ng aking passion sa pag-share ng kaalaman, ng salita ng Panginoon. And matagal akong 3 years wala akong sahod, pero I kept going, no, sa awa ng Panginoon at sa lakas at saka sa dunong na binigay niya sa akin, anong patuloy ako. So uncertainties ba, lahat tayo naging biktima dito. So lahat tayo naka-experience at nakaka-experience ng uncertainties, yung hindi ka sigurado kung ano yung magiging future mo, kung ano yung magiging, kasi yung paglilipat talaga ng lugar, hindi talaga ako lumaki dito sa Davao. Sa Sultan Kudarat po talaga ako isnilang at lumaki hanggang graduate ko ng college. So imagine niyo yung mga tao dito Bisaya, so ako Ilonggo, tapos nasanay ako ng konting Tagalog sa Manila. So pagdating ko dito, minsan nagpapatranslate, ano sa Bisaya yung ganda. Ano sa Bisaya yung ganyan. So parang ganun, mga kasambreros ba? So pero yun nga, no, God is good and God has been good and God will be good, mga kasambreros, sa ating buhay. And yun talagang He made way, mga kasambreros. He made several amazing ways, mga kasambreros, sa aking buhay at sa aking pamilya, mga kasambreros, hanggang ngayon. This verse serves as a comforting reassurance that God is always by our side, watching over us and safeguarding us from harm. It's a reminder that we can find peace and security in the Lord's presence, trusting in His divine protection to guide us through each day. So, whenever you feel lost or afraid, remember that you are under the vigilant care of the Lord, both now and for all eternity. So, paniniwala, pananampalataya. So, yun, dun magmamatter, mga kasambreros, ang lahat-lahat. So, kung naniniwala ka kay Lord Jesus Christ na kaya niyang gawin ng lahat-lahat, so, maniniwala ka kapag it's a matter of choice, no, and decision, mga kasambreros, kapag tayo po ay maniniwala or hindi. So, ang Diyos natin, ibigyan tayo ng free will. So, gamitin natin ito na punuin natin ng pananampalataya at pagtitiwala sa Kanya ang ating buhay. So, unwavering message talaga ito, mga kasambreros. And sabi ito na yung phrase na the Lord will watch over your coming and going speaks volumes about the comprehensive nature of God's care. It encompasses every aspect of our lives, assuring us of His constant vigilance and guidance. This promise echoes the sentiment in Deuteronomy 28 verse 6. No, sa pareho siya, mga kasambreros, no, sa verse na ito, parallel siya, where blessings are pronounced upon one's coming and going, reinforcing the idea of divine protection in all circumstances. So merong kanta sina Carrie Job, mga kasambreros. Kung kilala niyo po yung si Carrie Job, mga kasambreros, na isa sa mga singers ng Gateway Worship, no, sa Amerika. The Lord bless you and keep you and give you peace. In your coming, in your going, may His favor be upon you. So, kinuha nila dito yung verse na ito dun sa lyrics ng kanilang kanta. And very amazing ng kantang, the blessing ang kanyang title. So, kung gusto niyo po ay search na rin po, mga kasambreros, no? The Blessing, yung kanta na sobrang nakaka-amaze, mga kasambreros, no? God moves sa mga lyrics at saka sa hymn na ito. Consider a personal anecdote where someone experienced God's protective hand in their life, perhaps a story of finding peace and safety during a tumultuous journey, attributing it to a deep trust in God's watchful care. Such narratives serve as tangible reminders of God's faithfulness in our lives. So yun nga, no? Lahat tayo nakaka-experience. Ang napakaganda pa dito, mga kasambreros, and amazing talaga kapag nakaka-experience tayo ng mga uncertainties, yung mga problema sa buhay, tapos nalagpasan natin, nagiging testimony natin ito sa iba. Bukas sinishare natin yung kabutihan at kadakilaan ng Panginoon.
at niligtas ako ng Panginoon sa sakit na ganito, no, sa aming problema sa finances, sa problema sa worry, sa problema sa anxiety, sa problema sa relationships, no, misunderstanding, so forgiveness, no, kasi ito yung mga dealings natin araw-araw, and God is our, kumaga pa, our care, our protection, our pag-iingat, at iingatan tayo magpakailanman mga kasombrero ng ating Panginoon as according sa kanyang salita nga sa Psalms 121 verse 8 mga kasombrero. Ang ganda no? Ang ganda na verse na ito mga kasusper. In the meantime, yun lamang po sa ating Word of God ha. Nawa po ipagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, and protection at pag-iingat mula sa ating makapangyarihang Diyos through His Son Jesus Christ, our Lord and Savior. In Jesus' mighty name we pray, amen. See you sa next time mga kasombrero. Paalam po.